avocado and avocado leaves. Okay. So, ang avocado ho, syempre ho, ito ay napaka sustansya, nutrient rich po ito. At syempre, well known po ito for its creamy texture and distinct flavor. Now, sa nutritional profile, ang avocado ho ay very high in monounsaturated fats, particularly oleic acid, which is good for cardiovascular health sa puso po. At nakababawas po ito ng inflammation, no? Very rich din po ito sa fiber. Excellent source po ito ng dietary fiber, promoting digestive health. Sa bitamina, ang avocado ho ay rich in vitamin C, vitamin E, vitamin K, and pati na ho several B vitamins, at also lutein and zeaxanthin, which is very important ho pagdating sa eye health. Sa mata po, katutulong ho ng malaki, no? So, avocado ho is also good for the eyes. Now, sabi natin sa cardiovascular health, nakaka-lower ho kasi ito ng bad cholesterol, LDL, and blood pressure. Sa weight management, despite being high in calories, yung fiber tsaka healthy fats. When we say healthy fats, ito ho yung monounsaturated fats. At yun nga ho, nakaka-promote ho ito ng satiety feeling, no? Yun ho bang pakiramdam nyo busog kayo, hindi kayo madaling magutom. So, madaling mabusog, matagal magutom, potentially aiding in weight management. So, therefore, hindi kayo kakain ng marami because konting kain lang po, busog na kayo, no? Sa blood sugar control, yung low carbohydrate content and healthy fats can help stabilize blood sugar level. So, wala hong gaanong carbohydrates. Halos wala. Halos wala hong carbohydrate, and it is full of healthy fats which is high in good cholesterol at nakaka-lower ho ng bad LDL cholesterol. At sa sugar naman ho, nakaka-stabilize ho ito ng blood sugar level. So, diabetic patient kasi nga ho, wala halos itong carbohydrates. At kung sa fats naman ho, marami siyang fats, but it belongs to good fats, which is good cholesterol, HDL. Sa anti-inflammatory properties, so yung combination ho ng magkakaroon ng healthy fats, marami siyang fiber, marami siyang antioxidant, nakatutulong ho ito mag-reduce ng inflammation, which is linked to many chronic diseases. So, when we say inflammation, so lahat ho ng heart attack, stroke, kahit ho yan may mga bara sa ugat like atherosclerosis, hindi ho maha-heart attack at stroke ang pasyente kahit na may mga bara sa ugat kung walang inflammation. Tandaan niyo po yan. So, yung inflammation plus atherosclerosis, ischemia, yan po ang nakakakos ng heart attack at stroke. At may mga micronutrients po ito such as vitamin C, which is essential for the growth and repair of tissues in all parts of the body. Sabi ko nga sa inyo, pagka madali ho kayong mag-paper cut sa kamay ninyo or in other parts of the body, malamang ho kulang kayo sa vitamin C, no? And na nakatutulong po sa collagen synthesis, absorption ng iron,
maintenance ng cartilage, bones, and teeth, as in antioxidant, no, to protect against free radical damage. At also vitamin B6 plays a vital role sa brain health. So sa utak po natin by producing neurotransmitter na nakaka-regulate ho ng emotion including serotonin, dopamine, and gamma aminobutyric acid, GABA. And of course, vitamin B6 is also involved sa sleep regulation ho, no? And cognitive function sa memory natin and immune function. So sa pagtulog, sa atin hong pag-iisip, memory, and sa atin hong resistensya. Yung magnesium content po nito, nakakasuporta ho ito ng over 300 biochemical reaction inside the body, including energy production, sa muscle function, and maintenance ng healthy bones. So nakaka-regulate ng blood pressure and supports cardiovascular health. Also, sa gut, sa ating digestive system, nagproproduce ito ng healthy gut environment. Nakakatulong ho ito sa ating immune function, mood regulation, and metabolic processes. And nakakadagdag ho ito sa bulk sa stool to prevent constipation. Siyempre, kailangan ho ang maraming fiber para ho hindi tayo ma-constipate. Ang fiber ho kasi, yan ang parang broomstick, para hong walis. Nag-excrete po ng ating fecal matter, no? Kasama ho yung mga pockets natin sa stool. Pag wala hong fiber, wala hong magwawalis ng ating colon, no? Such as, nakaka-develop ho ng diverticulitis, diverticulosis, pagka ho walang fiber, halos ang kinakain. So, ang fiber ho, nasa fruits and vegetable. Ang karne at seafoods, wala hong fiber, no? At nakatutulong nga ho ito sa weight management dahil ang combination ho ng fats and fiber nakaka-help mag-reduce ng overall calorie intake. At may anti-aging effect din ho ito, particularly may vitamin E and vitamin C ho ito na nakaka-protect sa skin from oxidative damage caused by yung pagpapaaraw po, sun exposure, and pati na rin ho yung pollution. At ito ho ay nakaka-reduce ng appearance ng wrinkles, nakakabawas ho ng wrinkles and age spots, keeping the skin looking youthful and vibrant. May anti-cancer effect din ho ang avocado. They contain various bioactive compounds tulad ho ng carotenoids, polyphenols, and flavonoids na meron hong anti-cancer properties. At ito hong mga compound nito ay nakatutulong mag-reduce ng risk ng cancer, such as those of cancer of the mouth, cancer of the throat, and breast by inhibiting the growth of cancer cells and promoting apoptosis. Apoptosis means program cell death. Also, may glutathione ho ito, no? Good source of glutathione, which is a powerful antioxidant that plays a role sa detoxification ho. Kaya nakakasuporta ho ito ng ating immune system. Nakakatulong din ho ito mag-neutralize ng free radicals, reducing the risk of chronic diseases tulad ho ng cancer. And also, yung magnesium at potassium content ho, importante ho ito para sa ating bone health. Converting vitamin D into its active form ay nakatutulong ho sa calcium absorption. Ang potassium naman ho, on the other hand, nakakatulong ho mag-neutralize ng acid load and reduce
calcium loss from the bones. Now, ang calcium and vitamin K ng avocado contains small amount of calcium. Yung vitamin K nila, essential for calcium metabolism and bone health. Ang vitamin K ho, nakatutulong sa binding of calcium to the bone matrix, improving bone density and reducing the risk of fractures, no? Pag nag-iedad na ho, 'di ba? So prone na ho sa fracture. Mental health, yung folate content po, crucial po 'yan for mental health. At yan ho ay link sa pagkakaroon ng depression, lalo na ho pag nag-iedad. And consuming foods that is rich in folate, nakaka-improve ho ng mood and cognitive function ang folate. So, ang B complex o B vitamins, including B5, B6, and niacin, plays critical role sa brain function. At magaling din ho ito sa diabetic foot. Nakakita na ho ba kayo ng paa, ng lower leg and foot ng isang taong may diabetes? So, hindi ho gumagaling. Kaya mag-ingat kayo sa mga pedicure ninyo. Doon lamang sa kilala nyo. At alam nyo na ho kung paano humawak ng pedicure, no? Pag nasusugat ho, hindi gumagaling. Why? Sa sobrang taas ho ng sugar, nasisira ho yung nerves. So, kahit ho inuman ng antibiotic, hindi ho nakakarating doon sa dulo ng ating lower leg and paa. So, hanggang sa mamatay na ho doon yung nerves, mangitim na ho. Siyempre ho, sa ospital, ano ba ang disposition? Siyempre ho, putulin para ho hindi na ho umakyat pataas. So, pinuputol na ho para hanggang doon na lamang. So, kami ho, may mga pasyente kaming pinapainom ho namin ng avocado leaves. So, kasi nga ho, ang avocado leaves, yung dahon po, merong copper and zinc, which is nakakasupport ho ng immune system, cell function, and wound healing. And also, may vitamin E nga ho ito, no? Importante ho ito sa immune system. And also, di ho ba, nakaka-improve ho ito ng sugar. Kasi nga ho, walang carbohydrate, na puro po good fats lang ang meron ito, no? So, actually ho, gumaling yung yung diabetic foot ng pasyente, no? So, sa mga diabetic patient na may diabetic foot, no? So, maglaga ho kayo ng dahon ng avocado. Pwede hong ilagay ninyo directly to the wound and also inumin po ninyo. Kasi ho, maganda ito sa sugar ng mga diabetic patient and also meron nga ho itong mga vitamina tulad ng vitamin C at yung zinc and also yung copper na tumutulong ho sa wound healing. Now, ang dahon naman ho ng avocado, ayan ho, marami din ho siyang health benefits. So, hindi lamang ho yung avocado fruit, pati ho ang avocado leaves. And saan ba kukuha ng avocado leaves kung wala naman kayong tanim nito? Napakarami ho sa Shopee and sa Quiapo, no? But kung ayaw nyo na hong umalis ng bahay, ayan, meron hong tinitindan nito, kamura lang ho. COD, cash on delivery sa Shopee ho, no? And very rich ho in flavonoids, phenols, and antioxidant na nakatutulong po sa katawan from free radicals, no? Nakakabawas po ito ng pamamaga at nalo-lower ang risk ng chronic diseases such as sakit sa puso and cancer. Anti-inflammatory effect dahilan ho sa ang dahon ng avocado ay merong quercetin, quercetin. Isa hong klase ng flavonoid
na meron hong strong anti-inflammatory properties. Nai-inhibit ho ang production ng inflammatory mediator, no? Sa digestive health, nakatutulong ho ito sa nagdadiarrhea, sa feeling bloated, at yung mga masasakit ang tiyan, stomach cramps. Nakakatulong ho ito mag-relax ng muscle sa digestive system, reduces gas, and improve overall digestion. At ang dahon ho ng avocado nakatutulong mag-support ng ating kidney health. Nakaka-promote ho kasi ito ng diuresis, nakakapagpaihi ho ito. At flush out ng toxins, preventing kidney stones, at nakakatulong ho ito mag-manage ng urinary tract infection. May pain relief din ho ang avocado leaves, na kakabawas ho ng pain. Tulad ho ng headache, toothache, and menstrual cramps. Skin health, ayan. Siyempre ho, katulad ho ng avocado fruit, pati ho avocado leaves. Pwede nyo ho itong gawing poultice or pwede nyo hong gawing itong tsaa to treat skin conditions tulad ho ng mga rashes, insect bites, promoting healing, and reducing irritation, no? Yung avocado leaf tea, one of the most common ways is to consume the leaves. So, kailangan ho cautious kayo, no? Kasi may mga taong very sensitive sa kahit na anong prutas or dahon because of allergies. So, marami ho kayong makukuhang sustansya, vitamins and minerals both sa avocado fruit and avocado leaves. So, yung mga dahon ho, kapaki-pakinabang ho yan, huwag nyo hong itapon, no? At ayun, sa mga may diabetes po, pwede ho kayong bumili ng dahon ng avocado to help with your sugar and blood pressure. Pati ho yung nabuboost ang ating immune system, good ho sa may mga flu, at yan, yung mga hika, at yung mga madalihong sipunin. So, nakaka-boost ng immune system, no? So, but of course, no, kailangan nyo pa rin hong mag-detox and blood cleansing program, ideally every 3 months. Ito hong avocado and avocado leaves is add-on, no? So, we want you to know that ganun ho siya ka-nutritious, both the fruit and the leaves. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Doc, tanong ni 1134. Good afternoon po. Ako, every madaling araw, pag nakahiga, masakit ang lower back at kanan balakang. Pag iihi po ako makirot. Hirap po ako tumayo. Pag nakaihi at nakapupo na po ako, nawawala na po yung sakit. Bali, 3 times sa madaling araw ako naihi. Pag nailabas ko yung ihi at pupo, laking ginhawa ko na po. Okay, so malamang ho, meron kayong kidney stone, no? So, ang may kidney stone ho, ang masakit, balakang. At ang balakang ho, syempre nandiyan dyan sa lower back. At minsan ho, nagraradiate yan sa thigh and sa legs, no? And probably, ang connection doon sa, pati sa pagpupo ninyo, syempre ho, pag may laman na yung colon ninyo, nakokompreso yung inyong urinary bladder, no? So, magpalista ho kayo sa clinic para maiayos natin. But for sure, meron ho kayong kidney stone yan, no? Ang kidney ho kasi natin, nandito ho yan sa level ng ating siko, elbow, no? So, medyo tagiliran ho, magkabila. So, yan ho ang level ng kidney, which is exactly your balakang, flank, no? So, ayan ho, para hindi na ho lumaki at maiayos po natin. Pansamantala, iwasan nyo ho ang maalat at mga pagkaing may buto, no? Makakadagdag ho yan sa uric acid at uric acid kind of stone, no? Wala tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapa-check up
So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. IB mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.